Magandang araw po sa inyong lahat, pero hindi po mabuting balita. Well, kakalabas lang po ng desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber kung saan binasura nila ang motion ni Tatay Digong para magkaroon ng panandaliang kalayaan o yung tinatawag na interim release. Bilang isang kasapi po ng ICC List Council, isang profesor ng international law sa UP, sa American University at National University of Singapore, at bilang dating presidente ng Asian Society of International Law, ang aking pananaw po, ang desisyon ay mali, hindi makaturungan at hindi makatao. Para siguro po maintindihan natin ang desisyon, himay-himayin po muna natin kung bakit sang-ayon sa hukuman, hindi dapat mabigyan ng panandali ang kalayaan si Tatay Digong. Unang-una. Ang unang-unang batayan, meron ba raw pong probability na ginawa ni Tatay Digong ang mga paratang labang sa kanya. Ang problema po dito, ang sabi ng hukuman, hindi po nag-address ang kampo ni Tatay Digong dito sa isyong ito at naniniwala ang hukuman na meron pong probability na ginawa nga po ni Tatay Digong yung mga paratang sa kanya na crimes against humanity. At kung naalala nyo, 3 pong charges yan. No? Yan po yung nangyari daw sa Davao nung siya ay mayor, yung mga targeted killing nung siya ay presidente na, at yung mga patayan na naganap dahil di umano sa war on drugs. Ang pangalawang batayan, ang pinaka-kontrobersyal. Ito ang issue na meron bang probability na tatakas si Tatay Digong kung siya ay binigyan ng panandaliang kalayaan or interim release. Bakit kontrobersyal? Dito ko po tingin nagkamali ang hukuman. Ano po ang basihan ng pagsabi ng hukuman na merong probability na siya ay tatakas? Well, karamihan po, in fact, halos lahat ng sinabi ng hukuman ay base po sa mga sinabi ni VP Sara. Ano po yung mga sinabi niya? At saka yung ginawa ng pamilya. Well, nung inaresto raw si Tatay Digong, violent raw na nag-release ang kanyang mga kaanak. Siguro ito yung nakita nilang paninigaw ni Hanilet doon sa Villamor. No? At ang mga sinasabi ng mga statements ni VP Sara ay kasama na yung sinasabi ni VP Sara na mali ang paraan para nakuha ang jurisdiksyon sa pagkatao ng kanyang ama dahil hindi dumaan sa tamang proseso under Article 59 ng Rome Statute, hindi siya hinarap sa lokal na hukuman at kinidnap ng Marcos administration para i-deliver sa hukuman. Sinabi rin ng hukuman na nag-akusa daw ang VP Sara na nagsabwata ng ICC at ang Marcos administration para nga mawala ang pinakamalaking tinik sa kagustuhan ng mga Marcos na maging Marcos forever. At ito nga si Tatay Digong. At binanggit pa na nung minsan sa labas po ng hukuman, nagsalita si VP Sara na siguro dapat itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Himay-himahin po natin kung bakit hindi sapat itong mga bagay-bagay na ito bilang basihan na meron daw probability na tatakas si Tatay Digong. Well, unang-una yung mga nangyari sa Villamor. Hindi ba natural na reaksyon niya ng pamilya na hinihingan mo ng warrant of arrest? Wala naman sila mapakitang warrant of arrest. Bakit naman sasama si Tatay Digong sa kanila na voluntarily kung wala naman sila mapapakita ng warrant of arrest? At nakita naman natin na dahil sa konteksto na nangyari doon sa pag-aaresto niya, na bigla na lang siya hinarang habang siya pabalik sa Hong Kong, sa pilitang sinakay sa eroplano, natural, magkakaroon ng emotional reaction yung mga tunay na nagmamahal kay Tatay Digong kasama ng kanyang kapamilya. At ang mga panahon na yon, ang mga tanging kapamilya niya ay si Ma'am Hanilet at saka si Kitty Duterte. Minamasama ba nila na ganun ang reaksyon ng common law partner ni Tatay Digong? Ang katotohanan naman po, talagang wala namang basihan yung pag-aaresto. Dahil ang katotohanan po niyan, si Justice Ascuna nang nagsabi, yung warrant of arrest sa ICC na hindi naman ang pinakita kay Tatay Digong nung panahon na siya inaresto, dapat dumaan muna sa Regional Trial Court nang ma-asserte na ang personalidad na inaaresto ay yung siyang hinahanap ng ICC at dapat masigurado rin yung kanyang karapatan pang tao ay narespeto at masiguro na walang paglabag sa soberenya ng Pilipinas. At dahil hindi nga po dumaan ito sa tamang proseso, ergo yan ay kidnapping. Unlawful detention in PAC sa ating lokal na batas. Dahil ito ay kidnapping na ginawa ng mga taong gobyerno. At sa katunayan, nakabinbin ngayon ang kaso dahil dyan sa ombudsman. Laban kay Torre, kay Justice Now Ombudsman Remulla at lahat po ng tao na mayroong papel sa pagkikidnap kay Tatay Digong. So, wag dapat minasamaan ng hukuman ang isang bagay na illegal na nangyari sa Pilipinas. Kidnapping or unlawful detention po talaga nangyari kay Tatay Digong dahil hindi siya dumaan sa tamang proseso sang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute, hindi siya dumaan sa Regional Trial Court. At sa katunayan, yung pinababayaran nga po ni E.S. Medaldea ang kanyang medical bills dito sa hukuman, ang sabi pa ng ICC, hindi namin babayaran yan dahil hindi naman kami ang nagpadala o kumuha ng pagkatao ni Tatay Digong at ni E.S. Medaldea galing Pilipinas. Yan ay voluntaryong ginawa ng Pilipinas. So malinaw po
na talagang hindi nasunog ang proseso at tama na tawaging kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong. Dahil kung talagang yan po ay ginawa sa ngalan ng ICC, hindi naman po sasagot na ganun ang ICC nung bayaran na ng gastusin para sa paggagamot kay ES Medeldea. No? At bukod pa dyan, sabi nila, nagsalita raw nung minsan si Inday Sara na dapat siguro itakas na lang natin si Tatay Digong sa kulungan. Alam niyo po, yan ay salitang politiko. That is farthest from the truth. Tatapatin ko po kayo. Ang punot dulo ngayon na hindi namin pagkakasunduan ni Inday Sara Duterte ay dahil siya ay napaka by the book. Ayaw niyang lumabas doon sa nakasaad sa Rome Statute. Kung ano yung nasa Rome Statute, yun ang susundin niya. Kaya nga, ayaw mo lang niya i-considera ang iba pang mga legal na remedyo bukod pa sa Rome Statute dahil nakaharap nga tayo sa ICC. Nako, napakadami na po namin mga usapin tungkol dyan. Napakainit na usapin. Pero ako na po magpapatunay na kung gusto talagang ni Inday Sara na itakas si Tatay Digong, dati pa siguro niya ginawa yan. Ang katunayan, napaka-Girl Scout ni Inday Sara Duterte. Ayaw niyang lumabas sa letra ng Rome Statute at kaya nga hinayaan niya na bagamat hindi makaturungan ang pagkakuha sa jurisdiksyon ng pagkatao ni Tatay Digong sa pamamagitan ng kidnapping, hinarap ng buong pamilya ang proseso sa ICC. Yan ba ang gawain ng isang tao na nais tumakas? Kakilala ko rin po si Tatay Digong, naging amo ko. Anong sinasabi niya sa akin? Pagdating dun sa mga usapin ng kuku, sabi niya kung gagawin ng militar yan, hayaan mo sila mamuno. Pero wala akong pakialam dyan, wala dapat pakialaman si Inday Sara Duterte dahil kami ay parehong abogado. Kinakailangan lahat ng gawain namin sang-ayon sa saligang batas. So ganyan din po ang pananaw ni Tatay Digong kung gusto niyang tumakas, matagal na siyang tumakas. Pero dahil siya ay abogado, hinaharap niya fair and square ang proseso. Kaya sa tingin ko po, hindi makatarungan na ang basehan na gagamitan nila ay ang sentimiento ng isang anak na natural. Nagagalit sa proseso na ginamit para makuha ang pagkatao ng kanyang ama at natural. May halong galit sa kanyang mga salita na binibitawan. Now, in any case, yung issue po ng tama ba kung may jurisdiction ng hukuman, sinabi ng hukuman, yan daw ay defiance sa hukuman dahil hindi nila kinikilala ang hukuman. Tama lang po yun. Dahil isa sa basehan na pinapadismiss ni Tatay Digong ang kaso niya ay dahil wala nga jurisdiction ng hukuman. Yan po ay isang purely legal issue at sa katunayan, 7 buwan na hindi ko maintindihan bakit hindi pa maresolba ang purely legal issue on jurisdiction. Simple lang po yan. Sang-ayon ba sa Rome Statute? Meron ba o walang jurisdiction ang ICC? At hindi dapat pulaan ang pamilya at si Tatay Digong mismo kung sasabihin nila na walang jurisdiction ng hukuman dahil yan naman po isang legal na depensa sa ICC. Hindi po yan defiance gaya ng paulit-ulit ang sinasabi ng prosecution na mukha namang sinang-ayunan ng ICC mismo. Yan po ay hindi tama dahil yan po isang legal defense, lack of jurisdiction at dalawa po ang basihan. Bagamat isa pa lang ang nailalabas ni Tatay Digong sa kanyang mga abogado, yung lack of jurisdiction dahil nga po hindi na miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute nang nasimulan ang proseso ng preliminary investigation. Nakasaad po uli sa Rome Statute na kung bibitiw ang isang bansa, ang korte ay mayroong 1 taon matapos ang pagbibitiw para simulan ang preliminary investigation. Pero sa pangalawang taon na po, nasimulan ang preliminary investigation. So sa kontekstong ito, hindi dapat minasama ng hukuman yung pag-question ng jurisdiction sa jurisdiction ng ICC at hindi dapat na pati ang mga sinasabing pabiro ay gagawing katotohanan. Dahil yung actuation ni BP Sara na she is faithful to the letter of the Rome Statute, yan po'y patunay na walang iniisip na labag sa ICC Rome Statute itong si BP Sara. Gaya ni Tatay Digong, abogado rin po si Inday Sara Duterte. At kung siya ay magkakaroon ng kahit anong partisipasyon sa pagkatakas ni Tatay Digong, naku po, pwede siyang madisbar sa Pilipinas. At pwede talagang yan ay ma-impeach dahil hindi dapat na winawasto ang isang pagkakamali sa panibago na namang pagkakamali. Kaya nga po ang aking advice na tinawag ng crazy scheme ay gamitin ang legal na proseso sa Netherlands para nga po itaguyod ang karapatan ng due process ni Tatay Digong sa harapan ng lokal na hukuman dito sa Netherlands. Dahil Netherlands naman po ang may obligasyon na itaguyod at protektahan ng karapatang pantao ni Tatay Digong habang siya ay nasa teritoryo ng Netherlands. Duda ko nga po, bagamat walang konfirmasyon na Netherlands ay isang bansa na tumanggap sa kanya kung magkakaroon ng interim release, tingin ko isa po doon ay Netherlands at ang dahilan nga is alam nila may pananagutan din sila sa pagkakakidnap kay Tatay Digong dahil siya ay nakakulong sa lupa ng Netherlands, sa kulungan na pinapatakbo ng Netherlands, tinanggap sa Netherlands na walang papel
ng mga otoridad sa Netherlands, dinala gamit ang ambulansyang Netherlands sa ospital na pinapatakbo ng Dutch government. So tingin ko, yan ang basihan kung bakit tinatanggap nila ang temporary or interim release ni Tatay Digong sa kanilang teritoryo. So napakalaking pagkakamali po yun na yung sinasabi ng nagmamahal na kamag-anak, anak mismo ng Tatay Digong, ang ginawang dahilan kung bakit sinasabi nila na may probability na tataka si Tatay Digong. Sinasabi pa nila na bilang isang dating presidente at bilang vice president, napakalaki pa rin ang impluwensya ni BP Sara. Yan po ay dahil hindi nila naintindihan ang politika sa Pilipinas. Hindi ba nila naintindihan na kaya nga wala nang kapangyarihan si Tatay Digong ay dahil pinakulong siya dito sa Dahig? Hindi ba nila naintindihan na ginagawa lang nilang tau-tauhan si BP Sara na bagamat siya ay vice president, talaga naman pong linalapastanganan ang kanyang pagkatao ng presidente mismo at ng kanyang mga kaalyado sa Senado at sa Kamara de Representante? Di ba nila alam na sangkatutak ng kasong sinampan nila labang kay BP Sara, including yung impeachment, na buti na lang ay panandali ang naharang ng Korte Suprema? Yan ba ang patunay na dahil siya ay Vice President, maimpluwensya siya sa ngayon sa Pilipinas, na kinukonsidera siya na number 1 kalaban ng gobyerno at patuloy na sinusupil at ginigiit? Na pati po ako, naging collateral damage. Hindi naman ako Duterte, no? Pero anyway, tinatanggap ko naman po yan. Dahil ako naman po ay nagdesisyon na. Paglalaban ko ang tama, at ang mga Duterte ay nasa panig ng tama. So mali po yan, na dahil lamang sa mga salita ni Vice President BP Sara, ay sinasabi nilang may posibilidad ng tumakas. Unang-una, meron pa bang mental at physical condition na tumakas si Tatay Digong? Nahuhulog na nga at tumatama ang ulo sa sahig. Yan ba ang po pwede pang tumakas? Pangalawa, anong impluwensya ang sinasabi ninyo? Wala nga po. Patuloy ang pagigipit, hindi lang po kay BP Sara, kundi pati na nga po kay Tatay Digong, at ang patunay ay pinakidnap siya papunta sa Dahig nang mawala siya sa Pilipinas. Sinasabi rin nila na dahil si Presidente Duterte ay sinabi ni BP Sara na kapag nagkaroon ng interim release na nais niyang ang interim release sa Davao City, ito raw ay dahilan kung bakit may probability na gagawin na naman daw ni Tatay Digong di umano yung mga pagpapatay na sinasabi nilang naganap nung siya ay mayor sa Davao City. Sa tingin ko po, that is an unfair conclusion dahil hindi pa po napapatunayan ang pagkakasala ni Tatay Digong sa pagpapatay doon sa tinatawag na Davao Death Squad nung siya ay mayor. Ang sabi pa ng korte, abay, kita mo nga, yung kanyang impluwensya ay napatunayan dahil siya ay nahalal muli bilang alkalde ng Davao, at dahil siya ay alkalde na naman ng Davao at ang kanyang anak ay vice mayor, posible na namang siyang gumawa ng mga kasalanan at mga krimen sa Davao City. Hindi ba ho yan ay unfounded conclusion sa isang tao na hindi pa napatunayang nagkasala? Nakasaad din po sa Rome Statute at sa karapatang pagtao na lahat na akusado ay presumed innocent until proven otherwise. Bakit sasabihin nila na meron na namang probability na gagawa pa ng mga krimen samantalang wala pa namang krimen na napapatunayan? Hindi ba po yan ay talagang conviction prior to trial at dahilan daw kung bakit hindi siya dapat mabigyan ng panandaliang kalayaan? Ulitin ko po ha. Yung proseso ng ICC na merong aresto na o kapag meron lamang good reasons at binabalanse sa karapatan ng akusado na humingi ng interim release. Ibig sabihin, pag pinagkanit ang interim release at ang basehan lamang ng pagkakaaresto ay good reasons, hindi man lang probable cause, yan ay di ba katarungan? That is tantamount to arbitrary detention. At ngayon nga pong pinagkait si Tatay Digong ng interim release, biktima siya ng arbitrary detention dahil ang sinasabi nila, ay, pwedeng tumakas yan. Maski ang basehan nila ay isang biro ng anak, ay, pwedeng gumawa na naman ng krimen yan dahil siya ay nahalal muli ng Davao, maski wala pa namang krimen na napapatunayan. Di ba po? Binawal-wala din ng korte yung mga medical grounds kung bakit panandaliang na-postpone na ang confirmation of charges. Dito po talaga ako nagulantang. Kasi nabuhayan ako ng loob, at tatapatin ko kayo ha, bago napagpaliban ang confirmation of charges dahil nga baka nga hindi na kaya ni Tatay Digong humarap sa paglilitis. Sigurado ako na hindi siya bibigyan ng interim release. Pero nung nagpaliban sila ng confirmation of charges dahil merong ang issue sa kanyang kakayahan na tumayo sa isang paglilitis laban sa kanya, nabuhayan ako. Dahil ano pang gagawin mo sa isang tao na parang kinilala na ng hukuman sa dahil ito ay dahilan ng pagpapaliban ng confirmation of charges, ay wala nang sapat na kakayahan para humarap sa isang paglilitis. Di ba po kapag ikay magpipilit ng ganyang tao ay patuloy na harap sa paglilitis at siya ay nakakulong panandalian, arbitrary detention na naman yon.
Kaya nga po nabuhayan ako. Kung papansinin niyo po yung mga nauna ko mga vlog, sinasabi ko, ni minsan, hindi pa nagbigay ng provision ng interim release ang ICC. Meron lang isang kaso na nabigyan ng interim release, si Lubanga, matapos po, hindi pala si Lubanga, yung napawalang bisa, hindi ko na maalala kung sino yung napawalang bisa, na-convict, tapos na-acquit on appeal. Yun lang ang nabigyan ng provisional release, pero by the appellate tribunal. At later on, yung appellate tribunal, pinagwalang sala yung akusado. So by way of track record, sinabi ko hindi mabibigyan ng provision ng interim release si Tatay Digong. Pero nabuhayan ako ng loob dahil nga doon sa pagpapaliban ng confirmation of charges na kinilala ng hukuman na baka nga hindi na sapat ang pag-iisip ni Tatay Digong para depensahan ang kanyang sarili sa ICC. Dahil sa kondisyon na ganito, bakit mo pa siya ikukulong? Again, ang pagbalanse ng ibang proseso ng hukuman sa ICC ay dahil good grounds lang ang warrant of arrest, pero merong karapatan to interim release. Ngayon, dahil nabaliwala yung kanyang posibleng kawalan ng sapat na pag-iisip para harapin ang paglilitis, ngayon, nakakulong ang Tatay Digong, patuloy na ikukulong, maski wala na siyang kakayahan humarap sa paglilitis. Of course, yung issue po ng fitness, contested ng prosecution at magtatalaga ang hukuman ng mga eksperto. Pero sa akin lang, for purposes of interim release, dahil sila naman ang nagpaliban na ng confirmation of charges at importante po yung confirmation of charges dahil kung talagang walang jurisdiksyon ng hukuman at kung wala talagang probable cause, dismissal na yan, ang pagpapaliban ay nagpapahaba ng pretrial detention. Ibig sabihin, pinahaba ang pretrial detention, may posibilidad na pinahaba pa ang arbitrary detention ni Tatay Digong. Well, nalulungkot po tayo, pero ako naman po, sa mulat-mula, alam ko na bagamat ang ICC ay isang hukuman, ito rin ay isang political na institution. Sa katunayan, ang mga Assembly of State Parties ang siyang meron pa rin responsibilidad sa mga pulisiya na patutupad na hukuman. At nung huling ICC Assembly of State Parties, tumayo po ang ambassador ng Japan na siyang pinakamalaking contributor sa ICC at nagsabi na hindi kami natutuwa bilang pinakamalaking donor ng ICC na napakadaming akwital ang desisyon ng hukuman. Nais naming makita ang conviction. Ang nakikita natin ngayon kay Tatay Digong dito sa mali at hindi makatarungan at hindi makataong desisyon na pinagkait ang interim release, bagamat wala pa pong probable cause, baka nga dinidinggin nila ang kahilingan ng pinakamalaki nagbibigay ng pondo sa ICC na kinakailangan magkaroon ng conviction. Nung minsan tinawag na po yung aking proposal na gamitin ang karapatan ng pantao ni Tatay Digong laban sa kidnapping bilang isang crazy scheme. Hindi ko na po ulitin yan. Pero siguro naman, naintindihan ng lahat kung bakit ako'y naghahanap ng alternatibong legal na remedyo para palayain si Tatay Digong. Dahil gaya ni Tatay Digong at Inday Sara Duterte, ako rin po isang abogado. At bagamat posible na po pwede itakasan lang si Tatay Digong, hindi po opsyon yan sa isipan at puso ng lahat ng abogado. Harapin po natin ang issue ng illegal na pagdedetain kay Tatay Digong sa tamang forum. Ang tingin ko po, ang tamang forum ay sa forum ng bansa na mayroong katungkulan na itaguyod at protektahan ang karapatan ng due process ni Tatay Digong. Malungkot na balita po today, pero tuloy po ang laban. Sinugal ko na po hindi lang ang buhay ko para kay Tatay Digong, hindi dahil siya ay minahal ko, hindi lang po yun. Kundi naniniwala ako na si Tatay Digong ang nagbigay ng pamumuno na nagpabuti ng antas ang kabuhayan ng mga Pilipino, naging dahilan kung bakit taas noo ngayon ang Pilipino sa buong daigdig. Sinugal ko na rin po ang relasyon ko sa pamilyang Duterte sa aking mga suhestyon na sa ngayon po ay panandali ang isinantabi. Siguro naman po, naintindihan nila kung bakit ako'y naghahanap ng alternatibong remedyo. Dahil mukhang malinaw po, political pa rin talaga ang ICC. Tatay Digong, di ko alam kung makakarating to. Di ko man alam kung sinasabi nila na naririto pa rin ako. Hindi kita iniiwan gaya ng aking pangako na patuloy tayo naghahanap ng remedyo kahit ano pa ang mangyari. Hanggang sa aking huling hininga, pangako ko, walang iwanan, Tatay Digong. Sasamahan pa rin kita. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Pagdasal po natin si Tatay Digong. Magdasal po tayo para sa katarungan. Magdasal po tayo sa kanyang mabilisang
pagbalik sa Pilipinas. Dahil alam ko po, ang nais lang niya, ang kanyang huling hininga sa mundong ibabaw, ay ang hangin ng kanyang lupang sinilangan, Davao City.